doon sa barangay. No? Sinasabi na nga nung secretary kung dyan na ba kami nakatira kasi ililista na daw kami. No po? Kaya salamat po sa Panginoon. Ipag-pray nyo po, no? Kung loobin ng Panginoon, kung simula po tayo doon, ay simulan po natin doon sa barangay. Kasi sa barangay po, merong covered court. Amen? Sanay naman po tayo sa covered court dahil doon po tayo nagsimula. Amen? Kaya pag-pray nyo po na yung barangay ay masanay po sa atin, maging familiar po sila sa atin, para kapag nag-request tayo ng pagtitipon sa barangay ay madali na lang po nating mahiram. Amen? So yun po, pag-pray nyo po ang gawain po natin doon sa Indang. Amen? So sige po, tayo po ay dadako na sa salita ng Diyos. Amen? And salamat din po sa prayer nyo at nakabalik na po yung ating daily walk. Amen? Sa ilang buwan nawala po yung ating daily walk dahil po sa talagang hindi na po kaya ng schedule. Pero salamat, nagbigay ang Panginoon ng wisdom, ano yung dapat gawin. Ginawa po nating 10 minutes lang at recorded na po, no? Para kahit hindi po naka-live, ay meron pong daily walk. Amen? Kaya 10 minutes. Kaya po yung preaching natin ngayon ay 10 minutes lang din po. Ay hindi po, no? Gawin po natin to paano to pahabain. Amen? So, sige po, at buksan po natin ating Biblia sa Proverbs chapter 2. Proverbs chapter 2, verses 1 to 10. Tayo po ito may lahat. At pakisira na lang po ng Bible dito sa harap. Baka ibang men, pwede na dito sa harap. Proverbs chapter 2, verse 1 to 10. Amen? Basahin po natin ang responsive reading. I read verse 1, kayo po ang verse 2, hanggang makarating po tayo sa verse number 10. Proverbs chapter number 2. Sabi po ng verse 1, kayo po sa verse 2, My son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee, yea, if thou criest after knowledge and liftest up thy voice for understanding, then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. He layeth up sound wisdom for the righteous. He is a buckler to them that walk uprightly. Then shalt thou understand righteousness and judgment and equity, yea, every good path. Verse 10, when wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul. So the title of our message this morning, Wisdom is Available. Amen? Wisdom is available. Amen? Tayo po mag-pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Kami po'y dinala nyo sa lugar na ito upang kami po'y makarinig ng inyong mga salita. Salamat po sa mga anak po ninyo na nakadalo ngayong umaga. Bagamat ang iba ay pagod, maaaring pagod sa isang linggong pagtatrabaho, sa mga gawain, sa bahay, sa paghanap buhay, pero salamat po, nagbigay pa rin ng oras because kami po naniniwala that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, Panginoon. Kung wala po kayo sa unang araw ng isang linggo, ay wala po kaming biyaya makukuha po sa inyo. Ito lang pong oras na ito, araw na ito, kung saan dito po kami kumukuha ng lakas at nagpapasalamat sa mga dakilang ginawa niyo po sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ng inyong salita. Salamat din po sa aming mga bisita ngayong umaga. Ganon din po sa mga kasama po namin sa online, Panginoon. Patawad po sa nagawa naming kasalanan. Ito po aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo na po tayo. Wisdom is available. Amen. Pag sinabing wisdom po ay kaalaman. Amen. Tandaan po natin, tayo po ngayon ay nabubuhay na
sa information age. Amen? Na kung saan ay isang click mo lang sa Google, amen? Meron na ngayon ChatGPT, amen? May mga AI na isang click mo lang ay pwede mo nang makuha ang maraming impormasyon. Amen po ba? No? Maaaring nakukuha ko ng mga young people. Amen? Ng mga, ewan ko lang kung mga ibang mga senior natin ay meron na ring sa mga AI. No po? Isang click mo lang ay pwede ka na magkaroon ng maraming impormasyon. Amen? Pero ito po ang malaking katotohanan, isang masakit na katotohanan, marami po tayong impormasyon, pero kulang tayo sa wisdom. Amen? Maraming tayong nakukuhang mga kaalaman sa mundo, amen, sa internet, pero kulang tayo sa wisdom. Amen? Nakita natin na maraming tao ngayon ay meron ng mataas na titulo. Maraming alam. Amen? Doon po sa Senado, maraming mga taong may alam. Sa Kongreso, maraming mga taong may alam. Marami silang natapos na titulo. Pero bakit bagsak pa rin yung ating gobyerno? Bakit marami pa rin problema ang ating gobyerno? Bakit lubog pa rin sa utang yung ating bansa? Amen? Bakit marami pa rin corrupt? Amen? Bakit po? Marami silang alam, pero wala silang wisdom na galing sa Diyos. Amen? Wala silang wisdom galing sa Diyos. Mali pa rin yung desisyon nila sa buhay. Mali pa rin yung kanilang pamamalakad. Ang kailangan po natin ay wisdom na galing sa Panginoon. Dahil ang impormasyon po ay kaalaman lang yan ng utak. Ngunit ang wisdom ay isang karunungan na nakakayahang isabuhay ang katotohanan ng Diyos sa tamang paraan. Amen? Pero ito po ang good news. Salamat po, ang kaalaman, ang karunungan na galing sa Diyos ay hindi po natatago. Amen? Ang kanyang karunungan ay hindi nakatago, kundi ito po ay available, accessible, and ready sa bawat isa sa atin. Available ang wisdom. Amen? No po, available, ready, accessible ang wisdom. Kaya po ang tanong, gaano po natin tinatanggap ang salita ng Diyos? Tinatanggap ang wisdom mula sa salita ng Diyos. May kita po natin dito sa verse 1 hanggang verse number 4. Ang sabi po ng Bible, "My son, if thou will receive my words and hide my commandments with thee, so that thou incline thine ear unto wisdom and apply thine heart to understanding. Yea, if thou criest after knowledge, and lifteth us thy voice for understanding, if thou criest her as silver, and searchest her as for hid treasures." Kaya number 1 po, may kita po natin dito, the eagerness to seek wisdom. The eagerness to seek wisdom. Pag sinabing eagerness, yung alam ba sa Tagalog, eagerness? Yung, ang hirap talaga pag Tagalog. Kagustuhan. Amen? Kaya nga po, hindi aksidente ang pagkakaroon ng karunungan. Ito po ay bunga ng isang pusong nagugutom at porsigidong hanapin ito, pagpupursige. Ibig sabihin ng earnest to seek wisdom. Amen? Ang pagkuha ng wisdom ay isang kagustuhan at pagpupursige. Hindi ito bigla ka na lang nagkaroon ng maraming alam. Hindi ito yung parang isang araw lang ay matalino ka na. Ito po ay pagpupursige. Amen? Na kagustuhan makakuha ng
wisdom na galing sa Panginoon. Amen? Kaya ang kailangan po natin, receive it intentionally. Receive it intentionally. Ano po sabi ng verse 1, my son, if thou will receive my words and hide my commandments with thee. Receive my words. Receive it intentionally. Amen? Ang unang hakbang ay hindi lang basta pakikinig. Amen? Ang sabi ng Bible dito, hindi lang pakikinig, and hide my commandments with thee. Hide my commandments with thee. Ano po ibig sabihin nito? Hindi lamang po pakikinig, kundi pagtanggap na may kasamang pag-iingat. Ano ibig sabihin pag-iingat po dito? Yung hide na binabanggit po dito, ay parang nagtatago tayo ng mamahaling bagay, sabihin natin mamahaling alahas, saan? Sa isang safe na lalagyan, safe bolt. Yan po ibig sabihin ng hide my commandments. Isang mamahalin na bagay na hindi mo lang basta-basta yan nilalagay kung saan-saan. Amen? Amen? No, isipin po natin, no, may isang taong binigyan ng cheque na naghahalagang 1 million. Meron ba ang gusto dito mabigyan? Cheque lang, amen? Pero walang 1 million. Oo. Binigyan ka ng cheque, 1 million. Iiwan mo lang ba ito basta-basta sa isang lugar? Amen? Gagawin mo ba itong parang eroplano at barko na gawa sa papel? Amen? Hindi, di ba po? Itatago mo yan sa napaka-safe na lalagyan. Amen? Amen? Ganon din po ang salita ng Diyos. Higit pa ito sa 1,000,000 piso. Ngunit nakakalungkot, maraming tao, maraming Kristiyano, hinahayaan lang ito lumampas sa kanilang buhay. Amen? Amen? No po, papasok ka sa trabaho, hindi mo man lang nabuksan ang salita ng Diyos. Papasok ka sa iyong eskwelahan, hindi mo man lang nabasa ang salita ng Diyos. Pumasok ka sa simbahan. Amen? Nagbukas ka ng Biblia. Hindi lang po ito dahil obligasyon. Dapat po, buksan natin ang puso natin at sabihin natin, Panginoon, kausapin mo ako ngayon. Handa akong makinig ng inyong mga salita. Amen? Kaya marami naman nagsisimba, pero wala pa rin wisdom. Bakit po? Hindi niya tinatanggap intentionally. Amen? Hindi lamang po receive it intentionally, but apply it practically. Apply it. Ano sabi sa verse number 2? Ang sabi ng Bible, so thou incline thine ear unto wisdom. Kaya pag ikaw ay nasa simbahan na, dapat ang iyong tainga, ang iyong pandinig ay nasa salita na ng Diyos. Amen? And apply thine heart to understanding. Amen? Ang karunungan, ang wisdom ay hindi po ito display lamang. Hindi lamang po ito mini-memory verse. Amen? Kundi ito po ay ina-apply natin sa ating buhay. Amen? Yan po yung wisdom. Hindi lang ito display. Dapat to i-apply. Amen? Parang isang tao na gusto niyang magluto. Nanood siya sa YouTube paano lutuin ang isang kaldereta. Amen? Nagbasa siya kung ano yung mga ingredients. Amen? Inalam niya lahat ng mga kailangan niya sa pagluluto. Pero kung hindi niya i-apply ito, amen, hindi ito mangyayari. Amen? Parang isang nanay na mahusay
magluto. Sabi nung asawa, bakit ito na naman yung ulam natin? Di ba masarap kang magluto? Magaling kang magluto, pero ito lang yung ulam natin. Sabi nung nanay, paano ako makapagluto ng masarap na pagkain? Wala ka namang binibiling pambili. Amen? Amen? No po? Parang isang paano niya magkakaroon siya ng magandang pangangatawan? Paano siya magkakaroon ng mga muscle sa katawan? Nanonood siya. Ano yung mga gagawin niyang exercise? Amen? Anong gagawin niya ano yung mga kailangan niyang buhatin? Nanonood siya kung ano yung dapat niyang gawin para siya ay magkaroon ng magandang pangangatawan. Pero kung hindi naman siya nag-exercise, hindi naman siya nagbubuhat, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pagkain ng junk foods, walang mangyayari. Information lang yan without application. Amen. Puro nood lang. Yan ngayon, marami pong ngayon sa YouTube. Marami nang nasa YouTube University. Amen? Ang tunay na matalino, ang tunay na wise, ay taong matapos niyang marinig ang salita ng Diyos tungkol sa pagpapatawad, nagpapatawad na siya. Amen? Matapos siyang marinig patungkol sa pagiging matapat, nagiging matapat na siya. Pag nakarinig siya ng mensahe patungkol sa soul winning, nagso-soul winning na siya. Pag narinig niya ang mensahe patungkol sa pagbibigay, nagbibigay na siya. Pag narinig niya ang mensahe na mahalaga ang pananambahan, magiging faithful na siya sa pananambahan. Yung pong sinasabi ng salita ng Diyos, apply thine heart to understanding. Amen? Ano sabi sa verse number 3? Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding, if thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasure, seek it passionately. Passionately. Anong ginamit ng word ng Bible diyan? Cries and searches. Ito po ay nagpapakita ng matinding determination makamit yung wisdom. Amen? Mahanap yung wisdom. Mapasayo yung wisdom if thou cries and searches. Amen? No, na parang isang nanay na nawala yung anak niya. Biglang nawala. Amen? Hindi niya gagawin na, hayaan mo na, may kita ko rin isang araw. Amen? Anong gagawin niya? Hahanapin niya. Kakausapin niya yung mga tao, nakita niyo ba yung aking anak? Kakausapin niya yung guard, titingnan niya yung mga CCTV, hahanapin niya saan napunta yung kanyang anak. Iyon po ibig sabihin ng cries and searches. Amen? Magwawala ka, iiyak ka, hahanapin mo hanggat hindi mo nakikita. Amen? Parang yung cellphone mo na nawawala. Pag nawala, buong sulok ng bahay ay talagang kakalkalin mo. Dito ko lang nilagay yung cellphone ko. Ilabas nyo na. Ano ba, pinagtitripan nyo ba ako? Amen? Yun yung word na searches and cries. Amen? Amen? Kailangan, ganyan din po dapat ang kailangan natin sa karunungan ng Diyos. Amen? Nandoon yung ating paghahanap, kagustuhan. Kaya dapat hindi tayo uuwi na wala tayong nakuwang wisdom, ng salita ng Diyos sa ating puso.
Yung iba ay sinusulat pa, nagdadala ng notebook, nagdadala ng ballpen para maisulat ang wisdom na galing sa Panginoon. Amen? Ganyan ba natin kailangan ang karunungan ng Diyos? Pag gagawa tayo ng desisyon sa ating pamilya, sa ating negosyo, sa ating karir, hinahanap mo ba ang payo ng Diyos? Na para naghahanap ka na nawawalang kayamanan. Amen? Hindi tayo gagawa ng isang bagay sa ating buhay na hindi natin hinahanap ang payo ng Diyos. Amen. Amen. Nakuha po natin, hindi ka magdidesisyon ng isang bagay sa buhay mo hanggat hindi mo nakikita yung payo ng Diyos para dito. Hindi ka gagawa ng isang desisyon. Amen? Amen. Halimbawa sa mga young people, may nangiligaw sa iyo na unbeliever. Amen? Pogi, may pera, ano pa? 3M, 3M. Amen? Ano ang payo ng salita ng Diyos bago ka mag-desisyon? Amen? Wala nag-amen ha? Amen? Oh. Pagpipili ka ng isang kurso sa iyong pag-aaral, ano ba ang payo ng salita ng Diyos patungkol dito sa aking kurso? Amen? No? Yung kurso na yan ay paano gumawa ng alak? Yan ba ay, ano bang payo ng salita ng Diyos dyan? Gumawa ng sigarilyo. Amen? Lagi natin i-check kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Every time na tayo ay gagawa ng isang desisyon. No po? Yan ang sinasabi na the eagerness to seek wisdom. Eagerness, kagustuhan. Kagustuhan mong makamit ang wisdom ng Diyos. Amen? Ang tao meron talagang pagkagustuhan makamit yung wisdom ng Panginoon ay hindi siya nag-iisip, amen, ng oras. Amen? Dahil ang kanyang hinahanap ay salita ng Diyos. The eagerness to seek wisdom. Nandun pa po ba yung ating kagustuhan to seek wisdom? Amen? Nandun pa ba yung eagerness natin? Nandun pa ba yung ating passion magkaroon ng wisdom? Amen? Number 2 po, the engagement with wisdom. Engagement. Ano sabi ng Bible kapag na-receive mo ang wisdom? Amen? Wisdom, para madali po natin maunawaan, wisdom is the Word of God. No po, wala na pong ibang wisdom. Karunungan na dapat mapasa atin, kundi ang salita ng Diyos. Amen? Amen. No? Kagaya ng binabible study po namin, no? Na isang may-ari ng company, sabi niya, sa dami-dami ng libro na binasa ko, Bible lang pala ang kailangan ko. Amen? No po? Bible lang pala ang kailangan ko. No po? And eagerness to seek wisdom. No, nagba-Bible study kami doon every Monday. Simula 1:00 hanggang 5:00 yung Bible study. Bakit po? Merong eagerness to seek wisdom. Eagerness to seek wisdom. Pananabik, makakuha ng wisdom. Bakit? Alam niya yung value ng wisdom. Alam niya yung halaga ng wisdom. Amen? Kaya nga, tinitrain natin yung mga young people na magkaroon sila ng devotion. Oh, kaya lang medyo nawawala yung iba. Amen?
Bakit? Kapag may eagerness ka, meron kang eagerness to seek wisdom, pangalawa po, ma-engage sa'yo ang wisdom. Ma-engage, mapapasayo yung wisdom. Wisdom is the knowledge of God. Imagine mo yan, meron kang utak ng Diyos, napasayo yung utak ng Diyos. Amen. Yung utak nga lang nung yung matalino na classmate mo, di ba, mapasayo? Pwede bang hiramin ko muna yung utak mo? May exam ngayon. Di ba? How much more mapasayo yung utak ng Diyos, the knowledge of God. Sinabi po yan sa verse number 5. Ano sabi? Then thou shalt understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Kapag hinanap mo ang karunungan, hindi lang po tayo basta tatalino, kundi lalapit tayo sa lumikha sa atin. Mapapalapit tayo sa Panginoon. Sabi sa verse number 5, then thou shalt understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Amen? Panatagpuan mo na yung wisdom, yung salita ng Diyos. Ano po sunod na mangyayari? Find the knowledge of God. For the Lord giveth wisdom, out of His mouth cometh knowledge and understanding. You will find the deeper knowledge of God. Amen. Ang kasukdulan ng karunungan ay hindi lang malaman mo ang lahat ng bagay dito sa mundo, kundi ang makilala mo ang Diyos. Makilala mo ang Diyos. Ang fear po dito ay hindi yung takot na kagaya ng takot mo sa multo. Amen? Ang fear po dito, ang ibig sabihin, ito po yung holy reverence. Banal na paggalang natin sa Panginoon na naglalayo sa atin sa kasalanan. Amen? Na po, you will find the deeper knowledge of God. The more po natin binabasa ang salita ng Diyos, the more po natin nakikilala ang Panginoon. Amen? No? Bukas ay simula na po ng klase ng mga estudyante. Amen? Excited na ba mga estudyante? Amen? Baka yung iba ay wala ngayon kasi excited sila bukas. No? O bumibili pa ng gamit. No? No po? May mga bago kang classmate. Sa unang araw, hindi mo pa siya lubos kilala. Kaya nga, nagpapakilala, di ba? Amen? At bawat araw na lagi kayo nagkikita, lagi kayo nag-uusap, lagi kayong magkasama, unti-unti mo siyang nakikilala. Ganon din po, pag lagi nating hinahanap ang wisdom ng Panginoon, lagi nating binabasa ang salita ng Diyos, unti-unti po nating nakikilala ang Panginoon. Amen? Unti-unti po nating nakikilala ang Panginoon at unti-unti rin po tayong napapalapit sa puso ng Diyos. Amen? Kaya ang paglayo ng isang Kristiyano sa Panginoon, hindi po yan biglaan. Ang unang paglayo niya ay hindi sa simbahan, amen? Hindi sa kanyang ministry. Ang unang paglayo niya ay paglayo niya sa salita ng Diyos. Nagsimula yan na hindi na tayo masyadong nagbabasa ng Bible. Nagsisimula yan na hindi na tayo masyadong nananalangin. Amen? At sunod niyan, unti-unti ka na rin hindi magsisimba. Amen? Kaya po nagsisimula yan saan? Sa ating pagbabasa at panalangin sa Panginoon. Amen? Engagement with wisdom. Pag natanggap mo yung wisdom, magkakaroon ka ng engagement, connection. Amen?
And verse 6, the Lord giveth wisdom. Yan na. Pag nakita ng Panginoon yung eagerness mo at na-engage ka na sa wisdom ng Panginoon, ano sunod po? The Lord giveth wisdom. Amen? Papasok na yung mga wisdom sa isip mo. Amen? Sabi ng ating pastor, definition niya sa wisdom, wisdom makes the work easy. Yung mahirap na bagay, yung mahirap na gagawin, kapag meron kang wisdom, easy lang yan. Amen? Amen? Lalo na sa mga may hanap buhay, amen? Lalo na sa mga nagdinegosyo, kailangan ng wisdom ng Diyos dyan. Amen? No? Hindi lamang po makes the work easy, but also wisdom makes money. Wisdom makes money. Niwala po ba kayo doon? Amen? Pag walang binigay ang Panginoon na wisdom sa'yo, wala. No money. Pero kapag nagbigay ang Panginoon ng wisdom sa'yo, matutuwa ka, Lord, salamat. Binigyan mo po ko ng ganitong karunungan. Sana, Panginoon, dati ko pa to naisip. Sana, Panginoon, dati mo pa pinaunawa sa akin to. Hindi ko lang to pinapansin. Amen? Sabi ng Bible, sa ating binasa, pag na-engage ka na sa wisdom ng Panginoon, ano na sabi? Verse 6, the Lord giveth wisdom. Amen? Bibigyan ka ng wisdom. Lord, bigyan mo ko ng wisdom. Amen? Amen? Bigyan mo ko ng wisdom sa aking pag-aaral. Bigyan mo ko ng wisdom, Panginoon, na makahanap ako ng trabaho. Bigyan mo ko, Panginoon, ng wisdom, ano yung dapat kong gawin dito sa aking hanap buhay. The Lord giveth wisdom. Wisdom is available. Ang problema lang, hindi tayo engaged sa wisdom. Amen? Available, hindi nakikita ng Panginoon, yung eagerness mo sa wisdom. Amen? No, parang isang, sabi, alam ko may isa pang verse dito. Sa chapter 3, siguro po, chapter 3, verse number 13. Hindi niyo po. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. Ang taong alam niya yung value ng wisdom, anong pakiramdam niya? Happy. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. Verse number 14, for the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof. Kaya kung makita lang po natin yung value ng wisdom, yung value ng Word of God, hindi mo mamimiss dapat ang pag-attend ng church service. Hindi mo mamimiss yung pag-attend ng church service kasi alam mo yung value na makukuha mo sa wisdom ng Diyos. Amen? For the merchandise of peace is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold. Verse 15, she is more precious than rubies, and all the things thou canst desire are not to be compared unto her. Na parang isang tao na walang alam na kita na meron palang ginto sa harap niya, at tinandaan-daanan lang niya, inapakapakan lang niya. Bakit po? Hindi niya alam yung value na ginto na pala yun. Amen? Ganon din po, pag hindi natin alam yung value ng Word of God, salita ng Diyos, wala kang pakialam dito. Pero alam mo yung value ng salita ng Diyos, amen? Bibili ka ng mas magandang Biblia.
Hindi lang basta-basta Bible. Amen? No po? Doon sa ating Bible study na company, meron sila ngayong bumili na sila ng Bible. At ilang po Bible, bumili sila ng King James Bible. Amen? Kaya kung gusto nyo po ng Bible, meron po dyan. Ay, Pastor, meron. Amen? Amen? No? Hindi magkakaroon ka talaga ng ng pagpupursige, na magkaroon ng kopya. Hindi pwede na wala kang kopya. Amen? Kung tutuusin, dapat ang salita ng Diyos ang pinakamahal na aklat. Dahil ang value nito ay, malaki ang value nito. Amen? Minsan, libre na lang. Amen? Pag libre, ayun. Laging iniiwan sa church. Amen? Amen? Sabi to, she is more precious than rubies. Ano yung rubies? Isa sa mga mamahaling mga bato. Precious stone. Amen? No? Yan minsan kapag ang Bible ay naiwan sa church, anong sasabihin? Balikan ko na lang po next Sunday. Pero kapag yung cellphone naiwan sa church, nasa bahay na yan, babalik pa ulit yan. Amen? No po? Dapat po makita natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Pag ikaw ay nakita ng Panginoon yung eagerness mo, tanggapin yung salita ng Diyos, at na-engage ka na, pag sa engage na na-connect ka na, connected ka na. Amen? Doon na magbibigay ang Panginoon ng wisdom. Amen? Ito po ay regalo ng Diyos. Ito po ay ibinibigay ng Diyos. Amen? Cometh knowledge and understanding. Siya po ang provider ng wisdom. Siya ang source ng wisdom. Amen? Kaya pag naputulan ka ng kuryente, amen? Hindi ka pupunta saan? Sa bakery. Amen? Hindi ka pupunta sa palengke. Saan ka pupunta? Doon, sa Meralco. Amen? Kaya kapag wala tayong wisdom, amen? Hindi tayo lalapit pag naguguluhan tayo sa buhay at kailangan natin ng wisdom, hindi natin kailangan lumapit saan? Sa kapitbahay. At makipag-chismisan. Amen? Wala kang makukuha ang wisdom doon. Alam mo ba, Mari, may problema ko ngayon. Amen? Problema ko yung asawa ko. Problema ko yung anak ko. Problema na. Tapos marami ka ng kalbento. Baka pwede mong makahiram ng 500 dyan. Amen? No po? Pag tayo po naguguluhan na sa ating mga desisyon, amen? Dapat tama yung ating nilalapitan. The source of wisdom ay ang Panginoon. Amen? Hindi sa manghuhula. Amen? No? Ano bang kapalaran ko? Ako ba ay suswertein o ako ba ay mamalasin? Amen? Kaya nga po ipagkatiwala natin mga bagay sa Panginoon na hindi na po natin kaya kontrolin. God giveth wisdom, knowledge, and understanding. Ano number 1 po natin? The eagerness to seek wisdom. Number 2, the engagement with wisdom. And number 3, ito po maganda, the experience of wisdom. May experience mo na ang wisdom ng Diyos.
Amen? Sa verse number 8, anong po sabi ng Bible? Verse number 7 pala, 7, He layeth up sound wisdom. Para kanino po? For the righteous. Sino yung righteous? Yung mga naghahanap ng wisdom. He layeth up sound wisdom. He is a buckler to them that walk uprightly. He keepeth the paths of judgment and preserveth the way of His saints. Amen. Ma-enjoy mo na ang wisdom. Amen. Una-una, wisdom is our divine protection. Divine protection. He is a buckler to them that walk uprightly. Protected. Buckler. Amen? Ginagamit po yan sa gera. Yan po ay shield. Amen? Amen? Ibig sabihin, kapag lumalakad po tayo sa karunungan ng Diyos, anumang mga panama na gawin ng kaaway, tukso ng kaaway, paninira ng kaaway, amen? We are protected. Kasi meron kang wisdom. Amen? Hindi ka may scam. Hindi ka madadaya. Amen? Nakuha po natin, amen? Hindi ka madadaya. May wisdom ka. Ay, nanloloko lang to. Ay, hindi to pwede. Oh, delikado to. Kaya tandaan po natin, when God says no, amen, is always a protection, not a rejection. Amen? Yan ay protection para sa'yo. Amen? Verse number 8, sabi dito, He keepeth the paths of the judgment and preserveth the way of His saint. Amen? Ipipreserve ng Diyos. Amen? Yung ating way, yung ating mga desisyon. Amen? Amen? Yung ating mga gawain. Baka hindi natin nakikita yung mga nangyayari, maaaring hindi nakita yung mga mangyayari sa susunod na buwan, sa susunod na taon. Amen? Pero kapag kasama mo ang Panginoon, amen, may nakikita ka na buong mapa. Pinapakita na ng Diyos sa'yo. Amen? Kasi nagbigay na ang Panginoon ng wisdom sa'yo at hindi ka maliligaw. No po? And ano pa po ang blessing? Verse number 10, when wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul. Bibigyan ka ng Panginoon ng divine joy. Amen? Ang mundo ay nagbibigay ng panandaliang saya or happiness, ngunit ang karunungan na galing sa Diyos ay nagbibigay ng malalim na kagalakan, nagbibigay ng kagalakan sa ating buhay. Amen? No po? Kaya nga po, parang pagkain yan. Ang pagkain na masarap ay nagbibigay ng saya. Amen? Sa ilang minuto. Amen? Pero ang pagtulog sa gabi na may malinis na pag-iisip. Amen? At may kapanatagan na maayos ang relasyon mo sa Diyos at sa pamilya mo. Yan ang ligaya na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Kaya pag pumasok ang wisdom sa puso po natin na galing sa Diyos, amen, mapapangiti ka na lang kahit may mga problema. Kasi alam mo, yan ay kontrolado ng Panginoon. Panatag ka lang. Amen? Kaya nga po ang tanong ngayong umaga, gaano tayo ka-eager? Kasabik
tanggapin ang salita ng Diyos. Amen? Nakakalungkot, mas marami tayong oras sa social media kaysa sa kanyang salita. Amen? Sa pangkatanungan, sino ang nagbibigay ng advice sa buhay natin? Amen? Saan tayo unang tumatakbo kapag tayo po ay mayroong problema? Saan tayo humihingi ng payo pag tayo may mga problema? Hindi po sa ating kapitbahay. Hindi sa best friend mo, kundi doon tayo sa Panginoon na siya po ang source ng wisdom. Ang kailangan po natin gawin ay lumuhod at manalangin. Amen. Ano po sabi ng James chapter 1 verse 5, last verse po natin. James chapter 1 verse 5, sabi po ng Biblia, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Amen. Kailangan ko, Panginoon, ng wisdom sa aming mga pangailangan. Panginoon, kailangan ko po ng wisdom para i-lead yung aking family. Panginoon, kailangan ko po ng wisdom sa aking career. Sabi ng Bible, He giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given Him. Hindi madamot ang Diyos. Amen. Kaya kung tayo naguguluhan na tayo ngayon, amen, sa ating mga desisyon, amen, kailangan na po natin ng direksyon ng Diyos. Ang kailangan lang po natin ay lumapit, humingi, at sumunod sa Panginoon. Amen. Kaya po huwag nating hayaang lumipas ang araw na ito na wala tayong commitment sa Panginoon, na tayo muling ibalik muli natin yung ating eagerness. Amen? To seek wisdom. At magkaroon muli tayo ng engagement sa kanyang salita at ma-experience natin ang wisdom ng Panginoon. Wisdom is available. Available ang wisdom. Huwag mong i-reject. Huwag mong isantabi. Available yan. Hingiin mo lang sa Panginoon. Amen. Tayo manalangin, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Wisdom is available. Ang kailangan lang po namin ay meron po kaming eagerness. Pananabik, Panginoon. Marami na po mga impormasyon sa internet. Pero ang kailangan po namin ay wisdom na galing po sa inyo. Kailangan po namin ma-engage sa wisdom, Lord. Sabi po ng salita, once na-engage po kami sa inyong salita, doon na po magsisimula ang pagdaloy ng inyong wisdom sa aming puso. At pag ito po ay nasa puso na po namin, nasa aming kaisipan na Panginoon, we will experience ang kalagahan, ang kagandahan ng wisdom. Kaya Lord, nawa, wag po kaming lalayo sa inyong mga salita. Mahalin po namin ang inyong mga salita. Yakapin po namin ang inyong mga salita. At isabuhay po namin. At may experience po namin ang mga dakilang pagpapala niyo po. Yung pong sinabi niyo po sa Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Sa pagpapatuloy po ng ating invitation, hilingin po natin ating pastor. What a great message this morning. Wisdom is available sa mga Kristiyano na mayroong eagerness, interesado, excited na matanggap ang salita ng Diyos. Alam niyo, sumulat nitong Proverbs Solomon. Ang unang hiningi ni Solomon sa Diyos ay wisdom.
Kaya kailangan natin, mayroon tayong eagerness to receive the wisdom from God. Kaya every time you come to this church, you receive wisdom. Ang engaged wisdom, panghawakan natin. Salamat ang hawak nating Bible. Yan po ay wisdom ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. Nawa, maranasan natin ang wisdom ng Panginoon. Na-experience natin. Panghawakan natin. No? Paganahin natin. Lay it up sound wisdom. Gamitin natin ang wisdom. And pag mayroon kang wisdom, mayroon kang protection. Mayroon kang presensya ng Diyos. Mayroon kang preservation. Mayroon kang provision. Marami po, if you have wisdom, everything will follow. Kaya habang tinutugtog ang panyaya, inanyayain ko po kayo na lumapit sa altar at magpasalamat, humingi ng wisdom sa Diyos. Ang kailangan natin, kapatid, hindi po maraming information, knowledge ng sanlibutan. Ang kailangan natin, wisdom. And wisdom, the source is no other than our God. And God give us the written wisdom, which is the Word of God. Ang wisdom ay ang Panginoong Jesucristo. Siya po ang pinagmulan ng wisdom. Bakit hindi ka humingi ng wisdom ngayon? Mayroon kang pagsubok ngayon, may problema ka, may pinagdaanan kang pagsubok. Ang kailangan nating, kapatid, para magkaroon ng solusyon ang ating problema, kailangan natin ng wisdom sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Solomon, let this mind be in you, in Christ Jesus. Kung ang isip, kaalaman ng Diyos nasa isip natin, kapatid, madali ang mga bagay. Kailangan natin ng wisdom sa lahat. Mayroon kang pangailangan, material, pinansyal. Ang kailangan natin, hindi mga tao na mayaman. Ang kailangan natin, wisdom na galing sa Diyos. Turuan tayo ng Diyos how to generate financial provision. Nasa Kanya po ang wisdom. Sabi ng Panginoon, if any of you lack wisdom, let him ask God. Literally, libre. Mag-pray ka lang sa Diyos. Wisdom is the process of God. Yan ay paraan ng Diyos para makagawa ka ng tamang desisyon. Wisdom is to provide us to make wise wisdom in all aspect of our lives. In family, God give you wisdom. In your finances, God give you wisdom. In your business, God give you wisdom. In your studies, God give wisdom. In your career, in all aspect of your life, wisdom ang kailangan natin, kapatid. Salamat, mayroon tayong wisdom. Mayroong simbahan na marinig ninyo ang wisdom. Search diligently as treasure the wisdom from God. Dito mo marinig ang wisdom sa likod ng pulpito mula sa salita ng Diyos. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Ano man ang iyong pagsubok ngayon, problema, wisdom na po ang kailangan para masolve ang lahat. Hingi ka sa Diyos, Lord, give me wisdom, give me solution, no? Give me peace of mind. Naguguluhan ka ngayon. Ang wisdom, give peace, give provision, give protection. Marami po ang wisdom na pakinabang
sa mananampalataya. Sige po, hingi ka sa Diyos ng wisdom. Sige, usapin natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, mga kapatid sa lahat. Thank you, God, for your great message this morning. Thank you for your messenger today, O God. Salamat po, Panginoon, sa mga anak nyo. Pagpalain mo po, mga anak lumapit. At kailangan po namin ng wisdom mula sa inyong salita. Maririnig namin, Panginoon. Mailagay namin sa aming mga puso. May sulat namin, Panginoon, sa aming isip. At i-apply namin sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat ulit sa inyong mensahe. Thank you for revival message this morning, O God. Salamat po sa wisdom na binigay niyo sa amin, Panginoon, mula sa inyong mga salita. Salamat po. I bring back all the glory and honor to thy name, O God. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. What a great message this morning. Amen. We need wisdom from the God, from the Lord. Amen. Kailangan natin ng wisdom, kapatid. Salamat. Ang wisdom is always available from the Word of God. Amen. Kaya mayroon tayong simbahan, kapatid, para marinig mo ang wisdom ng Diyos. Kung wala ka sa simbahan, you miss wisdom from God and you miss everything. You lost everything. Amen. Kaya every time you come to this church, you find wisdom. Amen. Kaya yan laging sinasabi, make the work easy. Amen. Wisdom makes money. Amen. Naiwala ba kayo dyan? When Solomon asked wisdom, no? Sabi ng Panginoon, you don't ask riches, but I will give also riches. It means if you have wisdom, riches will follow. Amen. Karamihan po ng may pinagyaman ng Diyos, hindi maaari na walang wisdom. Mayroong wisdom yan, galing sa Diyos. Amen? They seek mentor para sila ay i-bless ng Diyos. Amen? Tawagin po natin ating sir at let us give honor the Lord through our giving. Di po. It is more blessed to give than to receive. Amen. Tayo po'y mag-pray sa ating pong offering. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon. Sa aming pong pananambahan sa umagang ito, salamat po sa pagpapala na po natanggap mula po sa inyong salita. At dalangin po namin Panginoon na tulungan niyo po kami na ito po'y ma-apply po namin sa aming pong buhay. At salamat po muli Panginoon sa pribileng ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa upang muli ay maibalik po namin ang aming pong mga tithes and offering. We pray, Panginoon, na itama niyo pong aming pong puso sa aming pong pagbibigay. Give us a humble and cheerful heart. Tangi pangalan niyo po ang maitaas sa oras na ito. At pagpalain niyo po ang salapi na malilikom at kayo po magbabalik na masaganang pagpapala sa bawat isang magbibigay. At patawad po muli sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. In Jesus' name we pray.
Amen. God bless. Sige. Amen. Praise the Lord. Salamat po. Nakatanggap muli tayo ng wisdom na galing sa Diyos. Amen. Napalaga ng wisdom, mga kapatid. No. Kaya tuturo sa iyo ng Diyos kung paano ang tamang gagawin at desisyon. Amen. Yan po, salamat sa Panginoon. Binigyan tayo ng wisdom ng Panginoon, kapatid. Magamit natin yan, ma-apply natin yan sa ating pamilya, sa ating finances, in all aspect of our lives, we need wisdom. Sa lahat po ng aspekto ng ating buhay, kailangan natin ng wisdom. We need the Word of God, kaya mayroong worship Sunday, worship service. Amen? Doon tayo muhugot ng wisdom mula sa Panginoon, sa Kanyang salita. Amen. Tawagin po natin ang ating song leader bago ating closing prayer. Hymnal number 71, God leads us along. Number 71, awitin po natin. Hymnal 71, God leads His children along. On the first stanza, hymnal 71, all together sing. In shady green pastures are rich and so sweet, God leads His dear children along, where the waters could flow past the weary ones' feet. God leads His dear children along. On the chorus, some to the some through the flood, some to the fire, but through the blood, some to great sorrow, but God keeps a song in that night season and all the day. On the second verse, sometimes on the mount where the sun shines so bright, God leads His dear children along. Sometimes in the valley, in the darkest of night, God leads His dear children along. As loud as we can on the chorus.
grace, we can conquer defeat all our foes. God leads the children alone. Some to the water, some through the flood, some through the fire, up all through the blood, some through great sorrow, but God keeps us song in the night season and all the day on the last verse. Away from the mire and away from the clay, God leads his dear children alone. Away up in glory, eternity's day, God leads his dear children alone. Some to the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood, some to great sorrow, but God keeps us warm in the night season and all the day long. Amen. Remain standing po. Amen. Salamat sa awitin. Some through the water, some through the fire. Yan po ang buhay natin, amen. Minsan nasa tubig. Minsan nasa apoy, pinagdaan tayo ng mga pagsubok. Pero stay lang tayo sa Panginoon. Sige po, tayo po ay mag-closing prayer. Don't forget our evening service mamaya. Tayo po panalangin. Dakilang Diyos sa masalangit. Thank you God for a great message today. Kailangan namin ng wisdom, Panginoon, at maging malawak po ang aming pag-unawa mula sa inyong salita. Kaya dalangin ko po, O Diyos, ikaw po mag-bless sa bawat isa, Panginoon, na makarinig ng salita ninyo, Panginoon. Salamat po sa iyong preacher niyong ginamit ngayong araw na ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, na dagdagan muli ang aming kalaman. Nawa, ma-apply po namin ito, sound wisdom, mapagana namin, Panginoon, ma-apply namin sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, bless mo kami, Panginoon. Tulungan mo gamayan, Panginoon. Maraming salamat muli, O Diyos. At gabayan mo kami, pagbalik kami mamaya ngayong hapon, the same God that we worship, Panginoon. Kaya salamat po, ingatan po ang samantalang paghiwalay. Dalangin ko rin mga kapatiran na may mga problema, may karamdaman, may mga pagsubok na pinagdaanan. Tulungan mo sila, Panginoon. Makabangon muli sila, Panginoon. Padaham silang revival. At makasama po namin ngayong gabi sa aming pananambahan. Salamat po sa inyong salita at nawa ay gabayan mo po ang bawat isa sa inyong pag-uwi. In Jesus Christ's name, Amen. Ay meron pala tayong baptism today. Amen.